Samantala, hindi naman nagkomento ang Malacanang kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa disqualification case laban kay Manila Mayor Joseph Estrada. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, bukod sa lokal na usapin ng kaso, nagsalita na ang kataas-taasang hukuman. Ang buong ulat, ihatid sa atin ang aming kasamang si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat, Rock. Pinaubayan na ng Malacanang sa political analyst ang discussion kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay pa rin ang kaso ng dating kaso ni Manila Mayor Joseph Estrada. Ayon pa rin sa palasyo, nananatili namang maganda ang relasyon ni Pangulo Aquino at ni Mayor Estrada. Dumistansya ang Malacanang sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng disqualification na inihain ni dating Manila Mayor Alfredo Lim laban kay dating Pangulo at ngayon na Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, bukod sa lokal na usapin ng kaso, nagsalita na niya ang Korte Suprema sa usapin. Ipinauubayan na rin ng palasyo sa political analyst ang magkomento ukol sa desisyon ng Korte Suprema. 11-3 ang resulta ng botohan na pumabor kay Estrada. The Supreme Court has spoken on the disqualification case against Mayor Joseph Estrada. Let us note that this is a local government issue, so we do not have any comment on the matter. Now, I understand that most of you are very curious with respect to the impact this decision may have. As far as that area is concerned, we will leave it with the political analysts to discuss and dissect. Nauna na rin ipinahayag ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na irerespeto ng palasyo ang naman desisyon ng Korte Suprema sa kasong disqualification laban kay Estrada. Samantala, pinabulaanan naman ng Malacanang na may kamay ang administrasyon sa mga kasong inihahain laban sa pamilya Estrada. Nauna nang nadiskwalipika si Laguna Mayor E.R. Ejercito dahil sa overspending noong nakaraang eleksyon at kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa umano'y maling paggamit ng PDAF. That's pure speculation on his part. I mean, we have no comment on that matter. I mean, it's his opinion. I can't. I won't comment on that opinion. It's his own speculation. Para sa palasyo, cordial naman anya relasyon ni na Pangulong Aquino at Mayor Estrada. The relationship has always been cordial. I remember the when President Cory Aquino was sick. Mayor Erap visited the family, then the late President Cory Aquino. So the relationship has always been cordial. So I don't know when was the last time they spoke to each other, but Mayor Erap was here during the audience with the Pope. Nananatili na maanya nakafocus ang Aquino administration sa trabaho. Sagot ito ng palasyo kung banta sa administrasyon ng posibleng pagtakbo ni Estrada sa mas mataas sa posisyon sa 2016. Una-una, hindi pa nagsasabi si Pangulo Aquino kung sino. But kung nakikita ng ating sambayanan yung magandang nangyari sa kanilang bansa, hindi ba gusto nilang ipagpatuloy yon? Yan din ang parating sinasabi ni Pangulo Aquino na gusto niya walang duda na magpapatuloy na kanyang mga reforma. Yun naman talaga ang ating basehan. And that is the crux of good governance. That if people see that we have raised the standards of governance, that when people see that their concerns are being met, that when the poor are being taken care for, we're improving the services of governance. People will see that, and people would like to have that continue. So that's the essence of governance, good governance. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.